Magandang gabi po sa inyong lahat. Mayroon akong isang kaibigan doon sa aming probinsya na ang kanyang gawain ay manghuli ng unggoy. Kapag meron siyang unggoy na nahuhuli, binibenta niya. May mga maliliit, minsan may mga malalaki. At one time, natanong ko sa kanya, papaano mo ba hinuhuli ang isang unggoy? Sabi niya, Father, napakasimple lang. Ang ginagawa niya doon sa amin, gumagawa ng isang maliit na butas sa puno ng niyog, yung butas na kasyang-kasya lang ang kamay ng unggoy. Tapos sa loob, lalagyan niya ng laman ng niyog. At iiwanan niya yon. Pagbalik niya kinabukasan, nandun pa raw ang unggoy at nanghihina na. Dahil ang unggoy pala, kapag ipinasok niya ang kanyang kamay sa loob ng butas at mahawakan na niya ang laman ng niyog, hindi na niya ito binibitawan. Kukunin niya ang kanyang kamay at pilit niyang ilalabas ito sa maliit na butas, pero hindi magkakasya ang kanyang kamay hanggang sa manghina na lang siya. Hanggang sa dumating ang mga ngaso o manghuhuli at inaabutan pa rin sila na nakakapit pa rin, hinahawakan pa rin ang laman ng niyog. Ang kaniyang pilit na paghawak sa laman ang nagiging dahilan para siya ay mahuli. Para siya ay mahuli. Ang ebanghelyo ngayon ay kwento tungkol kay Maria. Ang pagbibigay ni Anghel Gabriel ng mabuting balita tungkol sa magiging misyon o role ni Maria. At ano ang magiging role ni Maria? Ito ay ang magluwal ng anak ng Diyos dito sa lupa. Si Maria, tulad sa atin, isang simpleng tao lang din. At noong kanyang panahon, hindi sila kayamanan. Wala silang maraming ari-arian at kayamanan. Simpleng tao, simpleng babae, meron ding sariling mga plano sa buhay. Marahil siguro si Maria, nangarap din na kasama ang kanyang mga barkada ay pupunta ng Jerusalem, magtutour sa Jerusalem, o di kaya ay kakain kasama ang kanyang mga kaibigan, maglalakwat siya kung saan-saan. Tulad din natin si Maria, isang simpleng tao, nangarap din siya na magkaroon ng isang tahimik na pamilya. Kaya nga, nakatakda na siyang ikasal kay Jose. Yun nga lang, sa pagbabalita sa kanya ng anghel, at nung marinig ni Maria ang plano ng Diyos sa kanya, natuto siyang bitawan ang kanyang mga pangarap. Natuto siyang bitawan ang kanyang mga pangarap. Ang kanyang pagbitaw sa kanyang mga pangarap, hindi dahil wala siyang choice. Si Maria hanggang sa huli, pwede siyang humindi, pwede siyang umayaw, pwede niyang talikuran ang anghel, pwede niyang talikuran ang misyon na ibinigay sa kanya ng Diyos. Pero mas pinili ni Maria na bitawan ang kanyang mga pangarap para sa mas malaking plano ng Diyos. Hindi para sa kanya, kundi para sa buong sanlibutan. Sa pamamagitan ng pag-explain sa kanya ng anghel kung ano ang mangyayari, pinili ni Maria iwanan ang lahat ng kanyang mga pangarap. Tanggapin ang isang misyon na alam niya pwedeng maging alanganin ng kanyang buhay. Tanggapin ang isang misyon na alam niyang walang kasiguruhan, pero nandoon ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Si Maria ay isang halimbawa ng isang tao na binitawan ang kanyang mga plano para sa isang mas malaking plano ng Diyos. Ang pagbitaw, ang pag-iwan sa mga plano, sa anong parte ng ating buhay nangyayari ito? Nung ilang buwan na ang nakakalipas, Meron akong isang kaibigan
nag-message sa akin at gusto niya akong makausap. At ang kanyang problema dahil ang kanyang girlfriend ay nabuntis niya. Hindi sila mayaman at siya ay inaasahan na mag-aahon sa kahirapan sa kanyang pamilya. Kaya nung tumawag siya, umiiyak. Father, nasira ang lahat ng aking mga plano sa buhay. Sabi niya, gusto ko pa sanang tulungan si nanay, pero nangyari ito. Ano ba ang dapat kong gawin? Sabi ko sa kanya, marahil siguro, oo, nasira ang sarili mong plano. Pero ngayon, hindi na lang plano mo ang iyong pagtutuunan ng pansin. Plano niyong dalawang mag-asawa. Panindigan mo ang nangyari sa girlfriend mo. Kung maaari, magpakasal kayo, nasa tamang gulang na kayo, may trabaho ka, yung kanyang girlfriend ay nag-aaral pa, pero patapos na ng college. Pero sabi ko sa kanya, marahil siguro, may sarili kang plano para sa'yo. Pero pwede rin na mayroong plano ang Diyos para sa inyo. Marahil siguro hindi nyo pinagplanuhan na magkakaanak kayo. Pero ang anak, hindi siya malas. Ang anak ay biyaya. At dahil biyaya ito ng Diyos, biniyayaan kayo ng Diyos ng isang buhay na magkukumpleto sa inyo bilang pamilya. Marahil siguro, sa maraming pagkakataon sa ating buhay, mayroon tayong sariling mga plano. At totoo nga naman, gumagawa tayo ng sarili nating plano. We always look at the future. Plano kong makatapos sa pag-aaral, gusto kong makabili ng sariling sasakyan, gusto kong makapundar ng isang bahay. Pero ang lahat ng ito, mga plano lang natin. Pero ang Diyos, mayroon ding sariling plano sa atin. At sa maraming pagkakataon, kung makikita at malalaman natin ang plano ng Diyos sa atin, matututo tayong bitawan ang mga ito at sundin kung ano ang plano ng Diyos sa atin. Siguro magtatanong naman kayo, papaano ko naman malalaman na ang plano ng Diyos na ito ay para talaga sa akin at hindi plano ng ibang mga tao? Yun po ang ginagawa sa dasal. Yun po ang ginagawa sa dasal. Ang iba siguro sa inyo, sa loob ng ilang araw na napagsisimba sa simbang gabi, sa unang araw, sinabi nyo na sa Panginoon, Panginoon, ito po ang hinihiling ko ngayong simbang gabi, na sana mapagbigyan nyo ako kapag nakumpleto ko ang 9 na araw na simbang gabi. Ang iba siguro sa inyo, may mga sariling kahilingan, may mga wish na nais matupad pagkatapos ng 9 na araw na simbang gabi. Yun po ang ating hiling. Yun po ang ating wish. Yun po ang ating plano. Pero sana po sa ating pagdadasal, tinuturuan din natin ang ating sarili na tanggapin at handang bitawan ang sarili nating mga plano para sa mas malaking plano at mas magandang plano ng Diyos sa atin. Ano yung mga bagay na nahihirapan kang bitawan sa iyong buhay ngayon? Simulan natin sa ating espiritual na buhay, ang ating mga sariling mga kasalanan. Dito po sa ating parokya, napakaraming mga tao ang hindi pa kinasal sa simbahan, pero nagkukumunyon. Marami sa amin ang nagsasabi, Father, sa ganito, hindi pa kinasal, pero binibigyan po ng komunyon. Siyempre, ang pari po, hindi po pwedeng
magpahiya sa harapan ng maraming mga tao by refusing to give communion. Hindi po pwede. Hindi po pwedeng ganon. Pero kung kilala namin, sasabihan namin na, uy, hindi ka na pwedeng mangumunyon sa susunod. Bakit kaya nahihirapan tayong magpakasal? Bakit kaya ang hirap para sa atin na tumanggap ng sakramento ng kasal? Baka ngayon, pwede na nating simulan na bitawan ang ganitong buhay na makasalanan. At sa susunod na taon, baka simulan na nating pagplanuhan kasama ng ating asawa na baka pwedeng magpakasal na tayo. At itama natin ang mali sa ating buhay. Ngayong papatapos ang taon, hopefully, meron tayong mga tinatawag na mga plano o di kaya ay mga beliefs na kailangan pagpasok ng bagong taon, malinis ang bahay namin, malinis ang closet, para magiging malinis din ang bagong taon. Sa ating paglilinis sa ating pamamahay, bago matapos ang taon, sana may makita tayong mga bagay doon na pwede nating ibigay sa ibang mga tao. Mga bagay na nakatambak na lang, hindi naman ginagamit, nakatiwangwang lang, pero maayos pa. Baka pwede nating turuan ang ating sarili na i-let go ang mga bagay na ito. Sasabihin naman natin, Father, meron kasing sentimental value. Ito yung bunga ng una kong sahod. Ito yung aking nabili. Pero kung wala namang gamit yan, baka pwede mong ibigay sa ibang mga tao na mas gagamitin siya ng mabuti at tama. Ano yung mga bagay sa ating buhay ang nahihirapan tayong i-let go at ayaw nating bitawan at pilit nating inaangkin, itinatago, kahit alaman natin na wala itong gamit sa ating buhay o di kaya ay nagiging dahilan lamang ito ng ating sariling kapahamakan sa ating espiritu. Sa araw na ito, tulad ni Maria, ipinapaalala sa atin. Turuan natin ang ating sarili. Bitawan ang mga bagay na walang kabuluhan at matutong tanggapin ang kalooban ng Diyos.